Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, the Filipino people. Gamitin yung Ibalik majority. ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Payagan po ba natin na mga artista ngayon na wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God, yun ang voice of the people. Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Tama! Dahil sa nangyayaring ito. Robin Padilla, etong mga kadonatics, binanatan si Erwin Tulfo. Bakit? Matakin mo, isa kang mambabatas to sabihin mo na pwede lang baliin yung batas para sa ikakasaya ng marami. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. What the heck? Diba? Panoorin natin. Yung Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Nalubhang nakakabahala po. Na tila Tingnan si Erwin Tulfo, nakikinig pala sa gilid. nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad, lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao, patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas, na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas. Tama! Hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you. At eto mga kadonatics, pumalag si Erwin Tulfo. Nag-explain. Eto, panoorin natin. Senator Padilla. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith.
I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong So ano pong pinag-arguhan natin kung aminado kang tama pala? Ha? Talagang mga kadonatics, he is totally defending mga kadonatics na ang kanyang sinabi kaninang umaga ay tamang-tama talaga. Ang sabi niya is totoo mga kadonatics, the voice of the majority is the voice of God. Pero nung majority of us, umiyak mga kadonatics at nananawagan na huwag dalhin si Tatay Digong sa The Hague at ibalik ngayon, all of us mga kadonatics, majority of us nananawagan, nakinig ba? Nakinig ba ang gobyerno sa the voice of the majority? Di ba wala? Kasi wala silang pakialam. Tapos ngayon, sasabihin niya ganito, para lang mga kadonatics ma-fit in yung kanilang narrative. Bend the law para ikakasaya sa marami. Wow! Talaga namang dapat na isauli yung mga wealth na nakuha, nanakaw ng mga Diskaya or ni Bryce Hernandez. Pero, kaya nga andyan yung law, di ba? It should be organized mga kadonatics in process po. Kaya sabi, hindi siya requisite. Talagang hindi siya requisite. It means, huwag mong ibigay before magiging kang state witness. Di ba? prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ang korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung mga kasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control, na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, may power kayo, ha? Ang gobyerno na mismo, alam na nanakaw yung pera, hindi na aabutin ng buwan-buwan. Alam na nila yan, ha? Huwag nang paabutin ng buwan-buwan. Basta, nasa tamang paraan. Kung ganyan na naman pala mga kadonatics, kung always the voice of the majority yung matutupad, then bakit hindi nyo sinahuli si Tatay Digong sa Pinas? Di ba? Bakit dinidefend yung Pangulo na tama yung ginawa niya na pagkidnap kay Tatay Digong? Remember, we are the majority. No? The supporters of Duterte are the majority mga kadonatics. Magaling lang sila pag sa kanila mga kadonatics. Sa mga Duterte to or sa kanilang opposition mga kadonatics. And for sure, they would argue it to death. Mga taong to. is the people were asking, the people are demanding isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? Ang dali.
ikulong lahat ng mga sangkot. Pag nakita natin, nakita ng taong bayan na, uy, may nanagot, and then that's not enough, mga kadonatics, but we are satisfied, and then little by little, dapat isauli yun lahat. Ang first and foremost na gawin nila, mga kadonatics, is ikulong. Pag sauli sa wealth, mga kadonatics, baka mapunta pa yan sa maling mga kamay. Yan yung pag hindi dinadaan sa proseso. I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito kung pwede. Mahilig talaga mag-bend ng loto, mga kadonatics, kasi alam niyo naman, nung batas kasi, may issue to sa citizenship, pero nakatakbo bilang senador, nanalo pa. Ngayon, another issue, mga kadonatics, di ba? Wala talaga. Kaya nga, mas okay yung attorney talaga, mga kadonatics, ang magiging senador. Kagaya nito, wala, di ba? Yung opinion nila, yung gusto nilang matupad. Wala na. Walang purpose yung batas dyan. Kung gano'n naman pala, mga kadonatics, dapat i-eradicate na lang yung batas na yun. Amyendahan kung ayaw palang sundin. Isoli. Wala naman pong sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal po, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Hindi naman sinabi ni Senator Marcoleta, mga kadonatics, na huwag isauli. Idaan lang sa tamang proseso. Yun lang talaga yung gusto ni Senator Marcoleta. Itong mga kadonatics, nako, sobrang pa-epal. Epal na, kami yung nag-convince na dapat isauli talaga. Para makita ng taong bayan, nagiging hero pa yung mga ungo. Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, Ayan na the naman. Filipino people. Gamitin yung Ibalik majority. ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Opo. Ginoong Pangulo, Ayun. napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating hinahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung BARM law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito lang, kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung ang argumento po natin ay makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Tama. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano pong gagawin natin? Majority yan. Papayagan po ba natin na mga artista ngayon wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Tama. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain.
ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Ang ganda ng mga puntos ni Senator Robin Padilla, mga kadonatics. Kaya tahimik lang yan. Pero pag yan magsalita, mga kadonatics, believe talaga ako. Kasi may punto talaga. May weight talaga yung sinasabi ni Senator Robin Padilla, mga kadonatics. At talagang mapapaisip ka. At marirealize mo na, uy, hindi ko naisip to ha. Tama yung sinasabi niya. Makinig kayo. Yung sabi nila na, anong ginawa ni Robin Padilla dyan? Nope. Is actually, mga kadonatics, is useful. Better than, sa mga senators na nakatapos ng pag-aaral. Yung po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y number 1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, just last point. Hindi po kahit kailan nagnakaw ang Bangsamoro. Mali yung puntos mo. Mali yan, putik. Tell you, kung mga kasama po natin, 20 years na pong nag-ikot sa Mindanao. Ako, lumaki po ng Mindanao. I've been to Hulo, I've been to Basilan, been to Tawi-Tawi, I've been to Marawi. Anong klaseng Hindi argument po ako yan? magsalita ng tausog eh. But anyway, ang sinasabi ko lamang po, wala pong ninakaw, kaya iba po yun eh. Parang you're comparing apples to oranges. Yung Bangsamoro po, hindi po nagnakaw, kaya yung sinasabi na kailangan kasuhan or something, hindi po eh. Ang sinasabi ko lang po, ito'y malinaw. Yung argument niya, mga kadonatics, napakalayo. What if yung mga tao mag-decide, kasi majority yung gusto nyo na hindi na magbigay ng tax, di ba? Dapat yun yung Na yung sinisigaw po ng mga kababayan Yung point mo. natin ni Sole. And that's my own opinion, Mr. President. We have to return it. Kusa po, kung gusto po, kung sincero silang maging state witness, gusto po nilang mapasok sa Department of Justice, iba yung hangin, mga then kadonatics. siguro po, in good faith, Mr. President, soli po nila yung mga nakuha po nila. That is all, Mr. President. I have no further statements. Thank you, Mr. President. Thank you, Iba yung hangin, mga kadonatics. Tilang huminahon si Erwin Tulfo kasi na-real talk ni Senator Robin Padilla. Alright, mga kadonatics, palakpak naman dyan. Bigyan naman palakpak para kay Senator Robin Padilla. Ay talagang maganda yung mga sinabi niya, mga kadonatics. Di ba? Nganga ka ngayon. Nganga ka ngayon, Erwin Tulfo. Yung sabi niya about sa mga Muslim, mga kadonatics, ang layo sa argument. Hindi naman sinabi ni Senator Robin Padilla na nagnakaw yung mga Muslim. Wala nga doon. Ay, nako. It's just an example. Kasi na may mga taong mga kadonatics na gustong gawin to, pero pilit natin sinasabi na sundin yung batas. Tapos ngayon, ngayon, mga kadonatics, sasabihin lang nila na, we have to bend the law. What? Di ba? Anyway, comment down below, mga kadonatics. What do you think, on Senator Robin Padilla sa point, mga kadonatics, sa argument nila?